kapahamakan. Tigil, magpahinga ng payapa ang mga kaluluwa. Anong nangyayari dito? Ang selyo ang pamilya. Tama na. Gino. Buong araw kayong nagpapanggap. Ito na pala ang tunay ninyong pakay. Gusto ninyong ibigay ang selyo ng pamilya sa batang babaeng yan na galing sa kung saan. Bilis ninyo ibigay ng selyo sa akin. Wala ng oras. Anong wala ng oras? Wala ng oras para ibigay mo ang buong pamilya murong sa manting alaga mong yan. Ano ba ang pagkukulang ko kumpara sa kanya? Bakit kailangan pang ipamana ang pagiging pinuno ng pamilya? Sa kanya. Kaya talaga, hindi na kayo nakikinig sa katwiran. Bilisan ninyo, kunin ninyo ang selyo kay madam. Ito ang selyo ng anak ko. Sinong maglakas loob na kunin ito? Gino. Wala ng oras. Bilisan ninyo, pigilan si madam at agawin ang selyo. Huwag ninyo akong pilitin. Huwag. Ang hindi makukuha ng anak ko, ay hindi rin makukuha ng iba. Dumating ng oras, darating ng unang kapahamakan. Sino ba ang batang yan? Bakit ang laki ang karangalan niya? Iwan ko. Isang taon na siyang nakatira sa amin doon sa bahay ng tatay ko. Sobrang bait ng tatay ko sa kanya. Lahat na lang binibigay sa kanya. Baka naman anak, sa labas siyang tatay mo. Isang taon na ang nakalipas. Ayon din ang panahong nakaratay sa higaan ng tatay mo, di ba? Baka makikipagagawan siya sa iyong mana. Kaya pala sobrang bait ng tatay ko sa kanya. Miss Lingshi, maari na po kayong tumuntong. Kaya naman pala niyang maglakad. Bakit nga ba nasa wheelchair pa siya? Naglilingkod sa kanya ang personal katiwalang pinuno ng pamilya Murong. Masyado namang malaki ang karangalan niya. Marumi ang alpombra. Hindi ako tutuntong. Marumi ang alpombra. Hindi ako tutuntong. Anong dahilan yan? Sobrang arte namin. Sino ba ang nahanda ng alpombra na to? Halatang kahapon pa to Ginamate. Sinabi na sa inyong Gino na dapat bagong alpombra araw-araw. Opo, madam. Sabi niya bumaba ang kalahati ang kita ng pamilya Morong ngayong taon. Kailangang bawasan ng gastos. Kahit anong bawas sa gastos, huwag lang sa pangangailangan ni Miss Lingshi. Ay tong si Madam. Talaga namang hindi nag-isip. Ikaw, isang utusan ka lang pero kinokontra mo ang amo. Araw-araw pagbaba niya, pinapalitan ang alpombra. Imported pa, araw-araw pinapalitan. Kahit gaano pa kayaman, hindi dapat ganito magwaldas. Anong klaseng tao ang ganito, Karte? Hindi naman siya diyosa. Salamat Miss Lingshi sa pagtulong sa pamilya Murong na malagpasan ang kapahamakan. Ang batas ng langit ay hindi dapat lapastanganin. Ang aking pagkain, damit at tirahan ay hindi dapat madungisan. Ay big sabihin, Ang paa ay hindi dapat madikit sa likabok. Ang katawan ay hindi dapat madumihan. Ang pagkain ay hindi dapat malapit sa dumi. Kung hindi, ang pamilya Murong ay daranas ng kapahamakan na sandang beses na tama sa inyo. Miss Lingshi, huwag po kayong mag-alala. Mula ngayon, sa lahat ng paglabas ninyo, gagamit kami ng pinakamagandang alpombra. Ang inyong pagkinadamit ay gagawin mula sa pinakamagandang materyales. Huwag po kayong mag-alala. Titiyakin ko po na hindi kayo madudungis ng kahit kaunti. Si Lingshi parang diyosa nga talaga. Isa lang siyang aso na inalagaan ng pamilya Morong. Ang ingay. Sinasabi ko sa'yo, Miss Lingshi, sa ngalan pong young master, humihingi po ako ng tuwad sa inyo. Huwag po kayong magalit. anong nangyari sa akin? Young Master. Ang pinuno ng pamilya Huo na si Huo Xiaotian ay dadalo raw sa engagement party. Ano? Ang pinuno ng pamilya Huo ay dadalo sa engagement party. Ha? Pamilya Huo? Iyon bang pamilya Huo na sobrang kilalang angkan? Oh, iyon nga.
Bakit nadalo ang isang dakilang tao tulad ni Huo Xiaotian sa ganitong maliit na okasyon? Tama, kahit may konting tagumpay na ang pamilya Morong. Kumpara sa pamilya Huo, napakaliit lang natin. Masyado namang kakaiba ito. Tiyak na pinapaboran tayo ng pinuno ng pamilya Huo. Ang pamilya Morong ay malapit ng umangat ng husto. Palitan ninyo ang mga handa ng pinakamataas na klase. Hintayin natin ang pagdating ng pinuno ng pamilya Huo bago magsimula. Miss Lingshi, tanghali na po. Itutulak ko na kayo papunta sa pagkain. Ang kakaning ito ay gawa sa snow lotus in Tianshan at banal na tubig. Inutusan ng Gino ang mga tao na maghanap nito sa loob ng 3 buwan. Isang plato lang ang nagawa. Malalahanin po kayo. Hindi ba kayo nakakaintindi ng sinasabi ko? Hindi ba ninyo narinig na sinabi ko? Bago dumating ang pinuno ng pamilya Huo, ay bawal munang magsimula. Ay binibini. May tagdang oras po si Miss Lingshi para kumain. Hindi pwedeng baguhin ang tutuning ito. Tuntunin siya, isang nakikitira lang dito. May karapatan bang magpataw ng tuntunin sa pamilya Morong? May takdang oras para raw kumain. Masyadong marte ang batang 2. Tama nga, sumasabay pa nga si Gino Morong sa kalokohan niya. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Lahat, ing meron ka, ay limos lang mula sa pamilya Morong. Kung kailan ka namin gustong pakainin, saka ka lang kakain. Inimbita ako ni Morong Cheng sa engagement party. Dumating ako para magdala ng biyaya sa mga taong katulad ninyo. Nakakatawa, ikaw pa ang magbibigay sa akin ng biyaya. Ano ka ba? Bini-bini. Kapag nalaman ng Gino ang ginagawa ninyo kay Miss Lingshi, magagalit po talaga siya. Para lang paboran siya, ginagamit mo ang tatay ko para pilitin ako. Intindihin mo, ako ang magiging pinuno ng pamilya Morong. Ay naku. Miss Lingshi, handa ko na po ang mga pinggan ninyo. Sabi ko, bawal kumain. Bini-bini, ano po ba ang ginagawa ninyo? Wala akong pakialam kung paano mo naloko si Ginong Morong. Pero dadating ang pinuno ng pamilya Huo ngayon, mas mabuting iwasan mo muna ang mga arte mo. Hindi namin kayang mapahiya ang pamilya Morong. O bumalik ka sa tinutulian mo, o kaya ano? ipapahagis kita sa labas kasama ang upuan mo. Akala mo ba ang pamilya Morong ay lugar kung saan ka pwedeng magwala? Yang Master Morong, kung ako sa iyo, huwag mo na siyang kausapin. Itapon mo na lang siya sa labas. Tama, napakalaking taong pinuno ng pamilya Huo. Kapag napalapit tayo sa kanya, angat na ang pamilya Morong, kaya dapat walang anumang pagkakamali. Kung dahil sa sutil na batang ito ay magalit ang pinuno ng pamilya Huo, sayang naman. Narinig mo ba? Dahil pinangakuan ko si Morong Cheng na dadalo. Hindi ako alis. Natapa lang napakawalang hiya na. Pinalayas na nga, ayaw pa ring umalis. Tama nga. Hindi pa ako nakakita na namamalimas na ganyan kapalang mukha. Alis ka na ba o hindi? Katiwala wo ihay na ang pagkain. Bini-bini, hindi po talaga pwedeng magutom si Miss Lingshi. Sabi ko bang kakain ka? Wan-wan ang kamay mo. May tao ba? Bilisan ninyong lagyan ng benda si Binibini. Bini-bini, hindi po dapat galitin si Miss Lingshi. Ito ang mangyayari. Kalokohan, aksidente lang to. Ay, ganyan po kayo. Mapapahamak ang pamilya Morong. Titingnan ko nga kung paano masisira ng aking manugang ang pamilya Morong, madam. Si Lingshi siya ang sisira sa ating pamilya. Oo nga. Para makapag-iwan ako ng magandang impression sa pinuno ng pamilya Huo. Inantala ko pa ang kainan, pero gusto niyang kumain agad, paspesyaw siya. Nung hindi ko siya sinunod, inutusan niya si Katiwala Wu na saktan ako. Ay madam, wala po akong ginawa. Ayon po ito sa utos ng Ginoo. Sumusunod lang po ako sa alituntunin. Utos ng Ginoo, sobra na talaga si Morong Cheng. Ito ang engagement party ni Xuan. Paanong hahayaan natin ang isang babaeng walang modo na magwala dito? Palayasin ninyo siya. Isang bata pa lang, pero ang yabang na sa mga amo. Dapat nga ibinigyan na yan ng leksyon. Eh madam, hindi po pwedeng gawin iyan. Layas, kung may reklamo si Morong Cheng, siya mismo ang magsabi. Kailangang tawagin na ang Gino.
Akala mo ba dahil sinusuportahan kang Gino, pwede mo nang gawin ang kahit ano sa pamilya Murong? Sabihin ko sa'yo, ako ang may bahay ng pamilya Murong. Madapat siyang palayasin sa pamilya Morong. Isang manting alaga lang siya, makikipagagawan pa sa akin ng mana. Wala akong pakialam kung kaninong anak ka, isang taon kitang tiniis, tama na. Kayong dalawa, itapan ninyo siya sa labas. Gino, ang madam at ang young master. Palayasin si Miss Lingshi. Anong sinabi mo? Kung alis ako sa pamilya Murong ngayon na ang wakas ng pamilya Murong. Sinusumpa mo ang pamilya namin, Ang lakas ng loob mo, isang taon kang pinatirang ang pamilya Murong. Ngayong hindi na namin siya pinagbibigyan, isusumpa pa niya kaming mamatay. Dahil lang mabait sa kanya si Ginong Murong, akala niya pwede na siyang gumawang kahit ano. Kayong dalawa, anong hinihintay ninyo? Itapan ninyo na ang walang hiyang bata. Dumating ang pinuno ng pamilya Huo, si Huo Xiaotian. Dumating ang pinuno ng pamilya Huo, si Huo Xiaotian. Pinunong pamilya Huo, naparangalan kami ng inyong pagdating. Maupo po kayo sa itaas. pinunong ang pamilya Huo, matagal ko nang naririnig ang inyong pangalan. Ako si Murong Xuan, lubos po akong humahanga sa inyo. Ngayon ko lang kayo nakita. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Hindi na kailangan ngayon, may hinahanap akong tao. May hinahanap kayo? Sino po ang hinahanap ninyo? Pinuno ang pamilya Huo. Si Miss Lingshi. Lingshi, bakit hindi ka pa tumatayo para salubungin ang mahalagang panauhin? Kung magpapakita ka ng magandang asal, baka payagan ka pang manatili sa pamilya Murong. Wala kang modo, kapag nagalit sa iyo ang pinuno ng pamilya Huo, ang buong pamilya Murong ang madadamay. Pinuno ng pamilya Huo, huwag po kayong magalit. Isa lang siyang hamak na babaeng hindi bagay sa mga ganitong okasyon. Bakit hindi ka pa tumatayo? Wala ni isang tao sa mundo ang may karapatang patayuin ako para salubungin sila. Anong sinabi mo? May lakas kang loob na bastusin ang pinuno ng pamilya Huo. Turugin ko ang mukha mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para magsalita ng ganyan? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para magsalita ng ganyan? Pinuno ng pamilya Huo, huwag po kayong magalit. Ito bang walang hiyang bata ang nakagagalit sa inyo? Ngayon din tuturuan ko siya ang leksyon. Ikaw rin, karapat-dapat kang paluin. Pinuno ang pamilya Huo. Ako. May sample ka rin. Marami nang nasaktan dahil sa iyo, bakit hindi ka pa tumatayo? Bakit hindi ka pa huminging tawad sa pinunong pamilya Huo? Titingnan mo lang na maraming madadamay dahil sa iyo. Pinuno ang pamilya Huo, ano po ang ibig sabihin nito? Alam ba ninyo kung sino talaga si Miss Lingshi? Ano bang pagkatao niya? Naglakas loob kayong bastusin si Miss Lingshi. Miss Lingshi, patawarin ninyo ako. Pumunta ako rito para hilingin lumabas kayo. Lalabas si Miss Lingshi. Anong nangyayari? Anong pinagmulan ng batang ito at lumuhod pa sa kanya ang pinuno ng pamilya Huo? Miss Lingshi, sumama po kayo sa akin sa pamilya Huo upang malagpasan namin ang kapahamakan. Iligtas ang mga buhay ng aking pamilya. Iligtas ang mga buhay. Sandali, Alam ko na, si Madam Huo ay nakasakit kamakailan at nakaratay. At wala siyang anak, kaya baka gusto nilang kunin ang batang ito para ampunin at gumaling ang may sakit. Hindi ba perpekto? Hindi lang natin maalis ang walang hiyang babaeng ito. Sa pamilya Murong, magkakaunay pa tayo sa pamilya Huo. 2 ibon sa isang bato. pinuno ang pamilya Huo, alam na namin ang pagkain ninyo. Ang pamilya Murong naman ay lubos na pumapayag. May karapatan ba kayong magpasya para kay Miss Lingshi? Hindi ako sasama sa iyo sa pamilya Huo. Huo, umuwi na po kayo. Tumahimik ka, wala ka pang karapatang magpasya dito. Kumakain ka sa pamilya Murong, kaya dapat kang sumunod sa amin. Xuan, ihatid mo na siya sa pamilya Huo ngayon. Huwag hayang may gawing masama sina Zenglan at ang mga kasamahan niya. Pumunta ka na lang ng maayos sa pamilya Huo. Ang aking katawan ay siyang batas ng langit. Ang humipos sa akin ay mamamatay. Kung pipilitin ninyo akong, ang buong pamilya Murong, ang maging handog. Huwag mo akong takutin dito. Paano siyang lumipad palabas? Baka may espesyal talaga sa batang ito. Anak, Anong gina mo sa wheelchair? Ang may masamang hangarin ay may darating na parusa. Kalokohan.
Ang sinasabi ko, bakit ka araw nakaupo sa sirang silyang dagulong? Para pala siyang nag-ingat sa atin. Ang pamilya ko ay hindi papayag sa mga pa-special mo. Ngayon ako mismo ang magtatama ng mga arte mo. Tumayo ka. Huwag. Si Miss Lingshi po kasi. Pinuno ng pamilya Huo, alam kong gusto ninyong iligtas si Madam Huo. Pero hindi ninyo kailangang magpakita ng galang sa walang hiyang batang ito. Pagbigyan mo, lalong lumalaki ang ulo. Tama, ang magkapasok sa pamilya Huo ay malaking swerte para sa kanya. Pinunong pamilya Huo, huwag kayong mag-alala. Titiyakin kung kusa siyang papasok sa pamilya Huo. Narinig mo ba? Kung alam mo ang tama, tumayo ka na. Ngayon kung ihakbang ko ang paa ko, ang pamilya Murong ay makakakita ng dugo. Ang isang taong sakripisyo ni Murong Cheng sa kanyang pagkakasakit ay masisira lahat sa isang iglap. Wala kang hiya at binabanggit mo pa ang Gino. Pagkapasok mo, nakasakit siya at nakaratay. Ikaw ang nagdadalang malas, tumayo. Ang sandaling madikit ang aking paa sa alikabok ay siya ring pagdating ang kapahamakan ng sandang bisis. Ang lahing ng pamilya Murong ay mawawala at ang daang taong pamana ay magiging apo. Sigurado ka bang huhukayin mo ang sarili mong libingan? Ma, huwag kang matakot sa kanya. Isang tapak lang yan. Anong kapahamakan ang mangyayari? Titingnan ko nga kung ano ang kaya mong gawin sa pamilya Murong. Tumigil. Ito ang pinili ninyo. Wala na ang lahat. Ang paa ay hindi dapat madikit sa alikabok. Ang katawan ay hindi dapat madumihan. Ang pagkain ay hindi dapat malapit sa dumi. Kung hindi, ang pamilya Murong ay daranas ng kapahamakan ng sandaang beses. Pamilya Murong. Wala na. Gino, tawagin ninyo ang doktor. Ito na ang kapahamakan. Pamilya Murong. Wala na. Ano na ang gagawin natin? Ito ang selyong ng pamilya Murong. Sabihin ninyo kay Miss Lingshi. Ay alay ko ang natitira kong kalahating buhay. At ang buong kayamanan ng pamilya Murong. Kapalit ng buhay ng aking pamilya. Gino, Dali. Ano? Nangyayari? Impossible. Totoo nga yata ang sinabi ng batang iyon tungkol sa kaparusahan ng langit. Hindi ba tayo mamamatay dito ngayon? Ito ang kabayaran sa panunumbat ninyo kay Miss Lingshi. Totoo pala ang sinabi niya kapag siya'y bumababa. Sasapitin ng pamilya Murong ang kaparusahan ng langit. Tumigil nga kayo sa kakabulastugan. Kidlat at kulog lang yan. Nakataon lang. Anong dapat ikagulat? Nagkataon. Kung nakataon lang ang kulog, itong mga plato na kusang nahulog. Nakataon din ba yan? Ito na nga ang parusa ng langit. Sa Klolo, ayoko pang mamatay. Bakit tayo madaramay sa kasalanan ng pamilyang ito? Kasalanan itong pamilya Murong. Sila ang nagpalayas kay Miss Lingshi. Ngayon, dumating na ang kaparusahan. Madadamay tayong lahat. Tumahimik na kayong lahat. Malakas lang ang hangin kaya nalaglag ang mga plato. Anong kinakatakutan ninyo? Sa palagay ko hindi ito nagkataon. Ito. Binalaan na kayo ni Miss Lingshi kapag siya ay bumaba. Mapuputol ang lahi ng pamilya Murong. Itinuloy ninyo ang inyong kapahamakan. Anong mapuputol na lahi? Nabasag lang naman ang ilang plato. Hindi ba niya sinabi na may kapahamakang sasapitin ang pamilyang Murong? Saan yon? Pagkaraan ng isang sandali, mawawala na ang pamilyang Murong. Ilang siglo nang nakatayo ang pamilyang Murong. Sino ang maniniwala sa iyo? Miss Lingshi. Miss Lingshi, sinabihan Gino. Ibibigay niya ito kapalit ng buhay ng kanyang buong pamilya. Ito ang pampamilyang utos ng pamilyang Murong. Pampamilyang utos? Hindi ba tanging ang pinuno o tagapagmana lamang ang may karapatan nito?
Kaya pala, isa ka nga talagang anak sa labas ni Murong Cheng. Ang mga nangyayaring ito, kayo'y nakunsabahan para magpanggap, tama ba? Para lang maibigay ang pampamliyang utos sa kamay ng hamak na tulad mo. Alam ko na! Isang taon na ang nakaltapas, bigla na lang sumulpot itong batang ito. Mas mabuti pa ang trato sa kanya ng papa ko kaysa sa akin, ang tunay niyang anak. Dahil anak siya sa labas ng papa ko. Ngayon, ibibigay pa nga sa kanya ng tito ko ang pampamilyang utos. Ibig bang sabihin, ibibigay niya ang buong pamilya Murong kahit hindi nararapat sa babaeng ito? Ganun pala yon. Nagpapanggap lang pala itong anak sa labas para mapunta sa kanya ang yaman ng pamilya. Si Young Master Murong. Ang siyang tunay na dugong tagapagmana. Ano ba itong anak sa labas? Madam Murong, huwag ninyong ibigay sa kanyang pampamilyang utos. Kung ibibigay ninyo iyan sa kanya, tiyak na masisira ang pamilya Murong. Narinig mo naman, hindi mo karapat-dapat ang utos na ito. Para ito sa anak kong si Xuan. Majiay hango. Kung may hindi sumasang-ayon sa kasunduan, hindi ko na kailangang magpakahirap pa. Miss Lingshi, ang Gino ang may sabi kung kanino ibibigay ang utos. Ang mga sinasabi nila ay hindi dapat pakinggan. Sa pamilyang Murong, hindi maaring hawakan ng anak sa labas ang pampamiliyang utos. Akala niyo wala akong sasay bilang madaming pamilya Murong. Ay itong pampamiliyang utos. Kahit hindi mo ito mahawakan sa buong buhay mo. Matandang ginang, ang pampamiliyang utos na ito. Ang tanging pag-asa ng pamilya Murong, ibigay ninyo ito kay Miss Lingshi Akoy. Itong matandang buto kong ito. Ipinapakiusap ko sa inyo, nakikiusap ako. Ikaw na walang utang na loob. Lumaki ka na ngang kasama ako. Ngunit ngayon, kakampi mo pa ang babaeng ito. Ano kayang paraan ang ginamit niya para makuha ang loob ng lahat? Niloko niya ang papa mo at ngayon pati isang katulong. Kusang loob na nagpalipin sa kanya. Ganyan talaga ang mga batang anak sa labas, puno ng kahiyahiyang paraan. Sa palagay ko, Madam Murong dapat siyang palayasin at paglimusin sa kalye. Ipaabot ninyo kay Murong Cheng, hindi ko na mababago ang kapalaran ng mga taong ito. Maghanap siyang ibang mas may kakayahan. Miss Lingshi, ang mga hangal na walang mata na ito hindi karapat-dapat sa inyong proteksyon. Samahan ninyo ako sa pamilya Huo. Iaalay ko ang buong lakas naming angkan para sa inyo. Hindi ko kayo hayang makaranas ng kahit anong hirap. Jinong Huo, huwag ninyong gawin iyan. Masamang palad siya. Nang dumating siya sa bahay namin, nagasakit agad ang papa ko. At sunod-sunod din ang pagbagsak ng negosyo ng pamilya Murong. Tagasabog siyang malas. Matandang ginang, kung hindi ninyo ibibigay ngayon kay Miss Lingshi ang utos, ang pamilya Murong ay talagang wala ng pag-asa. Hindi ko lang ito ibibigay sa kanya. Bilang may bahay ng pamilya Murong, ipapamana ko ang utos na ito sa anak ko. Murong Xuan. Hindi niya ito kayang tanggapin. Anong ibig mong sabihin? Si Xuan ang nag-iisang anak ni Murong Cheng. Ang pagmamana niya sa pamilya Murong ay nararapat at wasto. Siyempre naman. Si Young Master Murong ang tunay na dugong tagapagmana. Kung hindi sa kanya, kanino pa? Tama, isang anak sa labas, may kapal pa bang hawakan ang pundasyon ng pamilya Murong? Nakakahiya naman. Bata pa si Young Master Murong pero puno ang tagumpay. Tiyak na mas paigtingin pa niya ang pamilya Murong. Matandang ginang, hindi ito dapat. Kung ibibigay kay Young Master ang utos, tiyak na mawawasak ang pamilya Murong. Masasayang din ang lahat ng sakripisyo ng Gino at mawawalan din kayo ng buhay. Anong sinasabi mo, matanda? Minumura mo na rin kami, ha? Wala kang karapatang makialam dito. Kung madadagdagan pa ang satsat mo, ipapalabas din kita. Ang katiwala ninyo iwala talaga sa tamang pag-iisip. Ang magiging pinuno ng pamilya Murong ay si Young Master Murong. Anong silbing pagpapakita mo ang kabutihan sa anak sa labas? Mas mabuting suyuin mo na si Young Master Murong, kung hindi, baka madamay ka sa batang ito at mapalayas din. Wala talagang nakikinig sa mabuting payo. Katiwala Wu, huwag ka nang magpakahirap. Malawak man ang ulan sa langit. Hindi nito dinidilig ang mga halamang walang ugat. Malapad man ang daan. Tanging mga taong may tada na ang dumaraan. Kung talagang pinili nila ang kamatayan, hayaan na sila. Anak, isusuot ko sa iyo ang pampamilyang utos. Gino, kasalanan ko, wala akong kwenta. Wag! Huwag!
Hindi maaaring ibigay kay Xuan ang papamilyang utos. Miss Lingxi, Tapos na ang yaman ng pamilya ninyo, wala nang dapat pag-usapan. kasalanan ko at hindi ko napalakad ng maayos ang aking sambahayan kaya nasaktan kanila. Pakiusap, Miss Lingxi, iligtas ninyo muli ang pamilya Murong. Murong Cheng, anong ibig mong sabihin? Ang pampamilyang utos na ito ay dapat kay Miss Lingxi. Kung hindi, Loko ka na yata, nakalimutan mo bang si Xuan ang nag-isa mong anak? Nilalagpasan mo si Xuan para ibigay sa kanyang utos. Paano mong may papamana ang pagiging pinuno sa isang tagalabas? Paano na ako? Tama pa, si Xuan ang iyong tunay na anak. hindi yan ang inisip ninyo. Ito, Dito na ba sa isip si Ginong Morong? Hindi pa pamana sa tunay na anak, ibibigay pa sa batang iyon ng negosyo. O nga ni hindi ko pa narinig ang ganyan. Mas mahalaga pa sa sariling anak ang anak sa labas, ang mga ninuno ng pamilya Murong. Baka mabaliktad pa sa galit sa mga libingan. Kahit kaano mo pa kamahal ang batang yan, ang pampamilyang utos na ito ngayon ay dapat mapunta kay Xuan. Murong Cheng, ipapapatulak mo pa ako para sa batang yan. kung hindi kita harangin, mawawala ang buhay ng buong pamilya natin. Anong pinagsasabi mo? Miss Lingxi, ay alay ko ang natitira kong kalahating buhay. At ang lahat ng yaman ng pamilya Murong, kapalit ng buhay ng aking mga mahal sa buhay. Nakakakita ba ako ng tama? Lumuluhod si Ginong Morong sa isang bata. Ano bang sumpa ang ginawa sa iyo ng batang ito para gawin mo yan? Kung gagawin mo yan, sana din ilalagay ang dangalong pamilya Morong. Sinasagip ko kayo. Miss Lingxi, Kung nalampasan lang sana ninyo ang araw na ito, mawawala na ang kaparusahan sa pamilya ninyo. Ngunit hindi ninyo pinahalagahan, kaya babalik sa inyo ang kaparusahan 100 beses pa. Ganyan mo lang ba niloloko ang papa ko? Sa mga salitang yan. Ano, kaparusahan? Wala namang ganyan sa mundo. tumahimik ka nga. Sa loob ng kalahating oras, babalik sa inyo ang kaparusahan 100 beses pa. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Ngunit wala rin naman kayong napala. Miss Lingxi, tiyak na may paraan kayo. Pakiusap, iligtas ninyo muli ang aking pamilya. Pakiusap, Miss Lingxi, iligtas ninyo ang aking pamilya. Nababaliw na talaga si Pa. Murong Cheng, tumayo ka nga. Miss Lingxi, basta diligtas ninyo ang aking pamilya. Ang pamilya Murong, mula ngayon, ay gagawa lamang mabuburing bagay. Hinding-hindi nagagawang masamahabang buhay. Maganda kayo ng pampamilyang utos ng pamilya Murong at isang tasa ng malinaw na tubig. Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Nagpapanggap ka lang. Gusto mo lang talaga manatili sa pamilya Murong kaya ginagawa mo ang mga kabulastugang ito. Ang isang mayos na kasalan nasira pa dahil sa iyo. Ano, pa talaga? Ang gusto niyang gawin? Anim na taong bata, ginagaya pa ang mga ganyan. Nagpapakawalingin para maawa kayo. Talagang ngang mawawasak na ang pamilya Murong, puro kabaliwan. Naloko ang isang bata. Ang mundo ay baliktad. Nakasagutan ng yin at yang, hindi nagtugmang tatlong elemento, apoy ng kaparusahan ang naglalagablab, ang bituin ay nagbabala, ang lupa ay yayanik. Gamit ang bato, pigilin ang kalaliman, maging abo ang lahat ng karumihan. Puro kaguluhan, puro kaplastikan. Sa tingin ko, baliw lang talaga siya. Tumahimik kayo. Sinasagip ni Miss Lingxi ang inyong mga buhay. Tinatawag ko ang kapangyarihan ng langit. Bumalik sa lupa ang lahat, sa aking tunay na pangalan ipinag-utos ko. Si Miss Lingxi ay inialay ang kanyang sarili para baguhin ang kapalaran ng pamilya Murong. Anong nangyayari? Ang pampamilyang utos. Tama na. Gino. Matagal na kayong nagpapanggap. Ito pala talaga ang totoong pagkain ninyo, di ba? Ito lang pala ang paraan para maibigay niyo ang pampamilyang utos sa batang ito. Bilisan ninyo.
Ibigay na sa akin ang pampamilyang utos, mawawalan na tayo ng oras. Mawala ng oras para saan? Para maibigay mo na ang buong pamilya mo rong sa batang ito. Ano bang kulang sa akin kumpara sa kanya? Bakit kailangang may pamana sa kanya? Ang pagiging pinuno? Kayo, hindi na talaga kayo nakikinig sa dahilan. Dali, kunin ninyo ang pampamilyang utos kay Madam. Ito ay para sa anak ko. Sinong mangangahas na kunin ito? Kayo na ang humusga sa amin. Ano bang klaseng ama ang may ganito? Hindi ipamana sa tunay na anak, mas pinapaboran pa ang anak sa labas. Tama, ha? Mula pa noon, ang yaman ay ipinapamana sa tunay na anak, hindi sa anak sa labas. Mag-isip-isip po kayo. Kung mahal ninyo ang batang ito, bigyan na lang ninyo ang kahit anong ari-arian. Bakit kaya lang ibigay pa ang pagiging pinuno? Hindi ninyo alam, ginagawa ko ito. Gino, Wala ng oras. Hawakan ninyo si Madam, kunin ang pampamilyang utos sa kanya. Huwag ninyo akong pilitin. Huwag! Kung hindi makukuha ng anak ko, hindi rin dapat mapunta sa iba. Dumating na ang oras. Ang unang kaparusahan nandito na. Gino, wala na ang Gino. Anong sinabi mo? Ang kaparusahan ay totoo nga. Doto ang sinabi niya. Ang pamilya Morong ay talagang sumalungat sa langit. Ang mga tao sa pamilya Murong ngayong araw. Mamamatay ba tayong lahat? Anong gagawin natin? Puro kayo kalokohan. Mahina na talaga ang katawan ni Pa. Nagkataon lang na namatay siya sa ganitong pagkakataon. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ang ikalawang kaparusahan dumating na. Mahal ko! Anak, Patay na rin si Young Master Morong. Ang kaparusahan, Naganap na. Sino naman kaya ang susunod? Ang ikatlong kaparusahan. Wala akong kinalaman dito. Hindi ako kabilang sa pamilya Murong. Ikakasal ka kay Murong Xuan, kaya kabilang ka na sa pamilya Murong. Uwi na ako. Pagkawin ninyo ako. May huling kaparusahan pa. patawarin ninyo ako. Bakit nangyari ito? Isang taon na ang nakalipas. Biglang nakasakit ang lahat ng kasapi ng pamilya Murong. Sinabing may kaparusahang darating sa pamilya. Anong kaparusahan? Hindi ba't maayos naman tayong lahat? Ayon ay para iligtas ang inyong mga buhay. Ang matanda ay lumuhod ng 100 beses kay Miss Lingshi para baguhin ang inyong kapalaran. Kaya pala, isang taon nang nakalipas, walang doktor sa lungsod ang makapagamot sa sakit ng pamilya Murong. Tapos bigla nalang gumaling ang lahat. Si Miss Lingshi pala ang nagbago ng kanilang kapalaran. Ibinigay ng Gino ang kanyang kalusugan at kalahati ng kayamanan ng pamilya Murong para lang gumaling kayo. Kung nalampasan lang sa ninyo ang araw na ito, mawawala na ang kaparusahan. Kulang na lang ang konti. Kaya't ang mga tao sa pamilya Morong ang siyang pumatay sa kanilang sarili. Kasalanan ko ang lahat. Pakiusap tulungan ninyo ako. Ayoko pa sanang mamatay. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon 2 beses. Ngayon kayo nagsisisi. Huli na. Alam kong mali ako. Hindi ba gusto mo ang token ng pamilya Morong? Ito para sa'yo. Lahat sa'yo. Anong ginagawa mo? Nakikiusap ako sa'yo. Pagkawalan mo ako. Ang bunga ngayon ay bunga ng inyong ginawa noon. Dapat pa nga kayong parusahan noon pa. Hindi ako ang humahabol sa inyo. Huwag. Ito ang banal na parusa. Dumarating na ang parusa. Si Miss Lingshi, lumabas na siya. Miss Lingshi, 1,000 taon na siyang hindi lumalabas. Lahat, samahan ninyo akong salubungin si Miss Lingshi.
Miss Lingshi, pakiusap, iligtas ninyo ang pamilya ko. Hindi ako magiging katulad ng pamilya Murong. Natatalikod sa inyo. Ano ang may bibigay mo sa akin? Handa akong maglingkod kay Miss Lingshi. Susunod ako sa lahat ng utos ninyo kahit mamatay pa. Kung gayon, ipagkakaloob ko sa iyo ang walang hanggang paglingkod sa akin. Maraming salamat, aking Panjinon. Pinuno nagising na ang ama at ang manugang. Buti naman. Anyong kabutihan hindi malilimutan ng pamilya Huo. Oras ng kainan. Mabilis. Maganda kayong pinamasarap na pagkain para sa panauhin. Ang pamilya mo'y pansamantalang gumaling kapag wala na ang proteksyon ko. Babalik pa rin ang parusa sa kanila. Anong gagawin ko? Magpista ka para sa mga walang tahanan sa lungsod. Sa loob ng 49 na araw, ang kanilang pasasalamat ang magiging gamot. Yan lang ang makapag-alis ng sakit. Gagawin ko na. Saan kaya nakuha ni Xiaotian ang babaeng iyon? Dahil sa kanya, nabuhay tayong muli. Dapat natin siyang pasalamatan ng todo. Ama magdaraos ng piging ang pinuno. Pagkatapos daw ang piging, alis na ang babaeng iyon. Alis, saan gaganapin ang piging Wanching? Punta na tayo. Para talaga sa atin ang pagkain na ito. Nananaginip pa ako. Sino ba ang pinuno ng pamilya Huo? Bakit naman niya ay kumain ng mga pulubing gaya natin? Baka may ibang pakayan. Bahala na! Ang daming masasarap na pagkain. Kate Layson pa yan, kakainin ko. Mga kaibigan, huwag kayong magalala. Ang pagpunta ninyo ngayon ay isang malaking karangalan para sa pamilya Huo. Huwag kayong mahiya. Kain lang ng kain. May kasunod pa na mga putahe. Kung gayon, kakain na kami. Pinunong Huo, may ilang sangkap daw na kailangan ninyong pumili mismo. Babalik ako agad. Nasa loob ba talaga ang babaeng iyon? Tiyak na yan. Tingnan nga ninyo ako, may mali ba sa itsura ko? Para makaharap ang isang mahalagang tao, dapat walang kahit anong pagkakamali. Tama. Huwag nating hayaang isipin ng ating tagapagligtas na wala tayong galang. Bakit mga pulubi lang at isang batang narito? Wala ni isa sa kanila ang mukhang importante. Baka nakapasok lang sila. Nabalitaan ko may mga pulubing nagugutom na pumupunta rito para magnakawing pagkain. Bakit ganito ang seguridad dito? Magaling ang pagaling mo. Sino ka tila isa kang batang walang galang? Sino ang nagpapahintulot sa inyong galawin ang pagkain sa mesa? Inanyahan kaming ang pinuno ng pamilya Huo. Sinabi niya, kainin daw namin lahat. May kasunod pa daw na pagkain. Inanyayahan kayong pinunong Huo. Gahamak nga kayo para lang sa pagkain, nakakapag-imbento kayo ang kahit anong kasinungalingan. Hindi ako nagsasinungaling. Talagang inanyayahan kami ng pinuno ng pamilya Huo. Tama na, bago pa kami magalit. Umalis na kayo dito ngayon din. Ang piging na ito ay para sa inyo. Hindi kayo kailangang umalis. Ikaw na Pipi, anong sinasabi mo? Ang piging na ito ay inihanda ng pamilya Huo para sa aming mahalagang panauhin. Wala kayong kinalaman dito. Madam, mukhang ayaw na nilang umalis. Kapag naantala natin ang pagdanggap sa panauhin, malaking kasalanan yan. Palabasin ninyo sila agad. Paano kayo nangangahas? Mga mababang tao, binigyan na nga kayo ng pagkakataon, tinulak niyo pa ang aming kasamahan sa Huo. Megi walang hikayo. Kumakain lang kayo ng libre tapos ganyan pa kayo kawalang galang. Hindi namin siya tinulak. Hindi kami kumibo. Kayo lang naman ang nandito. Kung hindi kayo, sino? Hanggang kanta ba? Ama madam, mukhang hindi lang libreng pagkain ang gusto nila. Gusto pa nilang makipag-away. Hindi po kami. Inanyayahan kami ang pinunong Huo. Nagpapasalamat nga kami. Bakit pa kami makikipag-away? Nagsisinungaling pa kayo, bakit may mga taong kagaya ninyo, mga walang hiya? Tawagin ang mga tao. Palabasin silang lahat. I disinfect ang mga mesa. At itong mga pagkain. Itapon lahat at magluto ulit. Kapag nakita ang panauhin, tiyak na magagalit siya. Kung itatapon niyo lang po, pwede bang iuwi na lang namin?
Ang galing ninyong mangarap. Kahit ito po ang kopatso, hindi ko ibibigay sa inyo. Hindi para sa mga basurang kagaya ninyo. Gusto niyong kumain. Dapat muna kayo sa lupa. Ang pagkaksayang pagkain ay kasalanan. Dapat kayong parusahan. Napabaliw ba kayo? Tigil. Hindi ko mapigilan ang kamay ko. Ako rin. Tigilan ninyo ako. Nagloloko na kayo, tigil na nga. Hooray! Ang sakit ng mga tama. Anong nangyayari sa pamilya Huo? Nag-away ang magkakapamilya. Hayaan na samantalahin na tin na kumain habang gulo. Para sa akin, tama yan. Sinira nila ang pagkain. Tigil na. Pasensya na, madam. Parang may sumapi sa amin. Hindi namin mapigilan ang kamay namin. Hindi namin sinasadya. Babalik ako at harapin ko kayo mamaya. Ang pag-aksaya ng pagkain ay kasalanang hindi mapapatawad. Yan ang parusa kanina. Anong pinagsasabi mo bata? Parusa, sa tingin ko. Kayo ang may kagagawan nito. Kumakain ka pa. Kain ka, kain ka! Nga mababang nila lang. Tingnan natin kung makakakain ka pa. Ginawa mo yan, mas mabuti pang ipakain sa aso kaysa sa kanila. Kayo ang pumipili ang kapahamakan ninyo. Kung may halong lupa ang pagkain, tatanggi na ba kayo? Pwede na ba naming Canaan? Okay lang kahit may lupa. Kapag nagugutom kami, balating puno kinakain namin. Hindi problema ang konting lupa. Ang mga to hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Kahit may lupa mabango pa rin. Kung hindi namin kakainin at masayang lang, yun pa ang mas malaking kasalanan. Kayo mga daga sa Invernal, niloloko ninyo ako? Hindi po. Sa tingin ko, hinam nila kayo, sinasadya nilang kumain ng may lupa. O nga, sinong normal na tao ang kakain noon? Pinagbawalan na nga sila kumakain pa rin. Gusto lang talaga nilang sumaltungat sa atin. Gahamak na buhay kalaban pa nila ang pamilya Huo. Kayo mga mayaman, siyempre hindi kayo kakain ng ganyan. Kami simula bata, laging gutom at walang mayos na damit. Tapos yung pagkain pinapahalagahan namin. Sinasayang lang ninyo. Nga masasama kayo, mas pinili niyo pang itapon kaysa ipakain sa amin. Ni pulubing mabaho, tinuturuan pa kami. May antas ang tao, kasalanan ninyo kung bakit mababa kayo. Nga taong kagaya ninyo, dapat ay pinanganak na lang namamatay para hindi masayang ang hangin. Alam niyo ba na ang tinatawag ninyong mababang tao ay siyang magliligtas sa inyo? Sinasabi mo ang mga daga na nagnanakaw ang pagkain na magliligtas sa amin. Hindi kami nagnanakaw. Kayo ang walang basehang naninirang puri. Kayo ang mga duwag at mababang uri. Aba kayo. Manggamatikas ang ulo. Ama, bakit niyo po biglang sinaktan ng madam? Tatay, bakit? Hindi ko rin alam. Tatay, tigilan niyo na. Hindi ko mapigilan. May kakaiaba talaga sa lugar na to. Hindi ba ganun rin tayo kanina? Ang walang ginawang masama, hindi natatakot. Kahit mga multo, hindi kayo gusto. Madam Huo, hindi namin kayang tanggapin ang ganitong payuko ninyo. Ilang taon na kaming namamalimos pero ngayon lang may nagluhod sa amin. Tumigil tayo. Madam, parang tuwing tatayo kayo, nasasaktan kayo. Sandali, huwag mo na kayong tumayo. Oo nga. Parang totoo nga. Hindi ko kasalanan too. Tigilan niyo na ang pagyuko. Patawad na kami sa inyo. Dahil humingi na kayong tawad at pinatawad na kayo, kung hayaan ninyo silang. Matapos kumain, may pag-asa pa ang inyong kapalaran. Tatlo lang kami sa pamilya Huo at ang babaeng iyon ang nakakalam ng aming kapalaran. Paano mo nalaman? Ikaw ba ang babaeng iyon? Paano ang batang tung magiging siya? Sabay tayong nakasakit. Marami ang katulong sa bahay. Baka may nakahula at kumalatang balita. Oo nga. Pero wala rin namang silbi kahit malaman ninyo. Natagpuan na namin ang babaeng iyon. Naalis na niya aming kapalaran. Mag-aamang-mang. Ano ba yung tinetest nilang kapalaran? Narinig ko kapag marami kang kasalanan, natamaan kang kit. Tingnan niyo sila, kitang-kita na marami silang kasalanan. Karapat-dapat lang silang tamaan. Anong sinabi mo? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na sabihing dapat kaming tamaan ng kidlat?
Alam niyo ba kung gaano kataas ang posisyon ng pamilya Huo? Kayang durugin ng pamilya Huo ang mga kagaya ninyo parang langgam. Hindi namin kayo gustong awayin. Ang pinuno ng Huo mismo ang nagimbita sa amin para kumain. Kung ayaw ninyong kumain kami, alis na lang kami. Kung ayaw ninyong kumain kami, alis na lang kami. Pwede bang iwi na lang? Kain ng kain. Wala ba kayong dignidad? Kapag umalis sila, mawawala rin ang buhay ninyo. Ano? Tigil. Ininsulto ninyo ang pamilya Huo. Akala niyo makakalis kayong ganyan kadali. Ano pa bang gusto mo? Security, may magnanakaw dito. Habalin ninyo. May kailangan po ba kayo, madam? Hulihin ninyo ang mga magnanakaw na tupati na ang batang naka-wheelchair. Italia at ilabas ninyo sila. Para makita ng lahat kung gaano sila kapalang mukha. Pero madam, ang mga ito po ay mga bisita ng pinuno ng pamilya Huo. Anong sinabi mo? Opo. Sinabi ng pinuno may mahalagang bisita ngayon. Inutusan pa nga ako na maghanda ng wheelchair. Tingnan ninyo husto. Sigurado kayo na sila. Wala kami sa duty nang dumating sila. Pero nakita kong naka-wheelchair ang bakang babae. Mali kayo. Paano sila ang magiging mahalagang bisita ng pamilya Huo? Nagkataon lang wheelchair na yan. Tumigil kayo sa kuda, itlin ninyo sila. Wala naman palang silbi ang mga nandito. Nakakapasok ang mga magnanakaw. Kinain nila lahat ng inihandang pagkain para sa bisita. Pasensya na madam, huhulihin na namin sila. Hindi kami magnanakaw. Huwag kayong lalapit. Ang mga kasalanan ng pamilya Huo ay malalim. Ang piging na ito ay para magbayad ng sala. Kung ngayon ay apihin pa ninyo ang mga inosente, darating agad ang kaparusahan. Magapamahin! Naalis na ang kapalaran ng pamilya Huo. Bakit ka nakikipag-usap sa lumpo? Italin ninyo na yan. Magabulag sa katotohanan. Kayo tatlo mahilig kayo sa pagkain ng pamilya Huo, di ba? Ngayon kakain kayo hanggang sa mabusog kayo. Kayong dalawa, ihain ninyo ang pagkain. Kain! Kain pa! At kayo. Kain! Bakit tumigil kayo? Kanina parang mga bangkay na nagugutom, nag-aagawan pa kayo. Ito ang biyaya ng pamilya Huo, kayo mga mababang tao. Luhod at dila ninyo lahat. Madam, tingnan niyo sila. Ang kapal pa ang mukha nila. Mukhang hindi pa sila lubos na nasupil. Pwe, mawaldasing pagkain. Ingat baka kayo tamaan ng kidlat. Talaga? Titingnan natin kung tatamaan ba talaga ako ang kidlat. Ihain ninyo sa akin lahat ng pagkain. Ang huling plato ako na. Kapag nabaliktad ang pagkain ito, masisira ang buong piging. Mawawala ang lahat ng magandang bunga. Ang huling pag-asa ng pamilya Huo ay masisira sa kamay ninyo. Sinusumpa mo ba ako? 60 taon na akong naglalagi sa mundo. Marami na akong pinagdaan ng pagsubok. Nakaligtas na nga ako sa kapalaran. Mamamatay ba ako dahil sa sumpa mo? Mayos naman ang pamilya Huo, wala na ang kapalaran. Ihagis mo na. Para malaman ng mga pulubing to kung ano ang mangyayari kapag ginaway nila ang pamilya Huo. Itatapon ko nga, anong gagawin mo? Titingnan ko nga kung totoo ba ang sumpa mo. Parusang langit, tumaiting ka na. Wala nang hininga, patay ang matanda. Impossible to. Tamang ang hinala. Tamaan talaga siyang kidlat. Kayo ang may kasalanan kung bakit tayo inapit. Totoo nga pala ang sinabi ng batang. Ikaw ang pumatay sa tatay ko.
Huwag mong isipin na dahil bata ka, makakatakas ka. Sinabi ko na sa inyo, ang mga kasalanan ng pamilya Huo ay malalim. Ang picking na ito ang tanging pagkakataon ninyong mabuhay. Pero ikaw at si Huo Jianhai ay nilapastangan ang langit. Tinapakan ninyo ang kabutihang loob. Kayo mismo ang pumatay ang pag-asa ninyo. Wala kayong masisisi. Pwe, pinagsasabi mo, ikaw ang pumatay sa matanda. Kailangan mong sumama sa amin sa pamilya Huo para jogahan. Anong salamangka, Chu? Malapit nang dumating ang susunod na parusa. Ingatan mo ang sarili mo. Sinabi ko na sa'yo, may kapalit ang kasamaan mo. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ninyo. Bukod dito, may tagapagligtas ang pamilya Huo. Hindi lang isang parusa, kahit 100 pa. Malalagpasan din naman yan. Miss Lingshi. Kayo, Wala ng pag-asa ang pamilya mo. Maghanda na kayo. Miss Lingshi. Anong ibig sabihin nito? Xiao Tian, hulihin mo yang babaeng yan. Siya ang pumatay sa tatay natin. At itong mga pulubi kasabot nila yan. Hulihin ninyo silang lahat. Anong nangyari sa'yo, tatay? Wala na si tatay. Siya nga. Itong naka-wheelchair, siya ang nagkulak kay tatay kaya. Manahimik ka. Ano bang nangyari? Jinong Ho. Pag-alis ninyo, dumating silang dalawa. Hindi nila kami pinakain at pinalayas pa kami. Itinapon pa nila ang pagkain sa amin tapos namatay siya sa tamang kidlat. Wala na. Wala na talaga. Miss Lingshi, patawarin ninyo ako. Miss Lingshi, patawarin ninyo ako. Xiao Tian, ano ba ito? Bakit ka nagluluhod sa babaeng iyan? Siya si Miss Lingshi. Siya ang nagligtas sa iyo at kay tatay. Paano ka na nga sumalungat sa kanya? Ano? Ay, ibig mong sabihin. Ang 18 tagapagligtas. Siya nga! Si Miss Lingshi ang tadhana mismo. Ako ang nagmakawa para iligtas kayo. Hindi ko alam. Alam mo ba? Ang buhay ninyo. Ang buhay ninyo ay ipinagpalit ko sa walang hanggang paglilingkod kay Miss Lingshi. Ang hapunang ito ay para maging sangkap manggamot ang kanilang pasasalamat. Para lubusang gamutin ang inyong sakit. Kaya pala sila dumating para iligtas ang buhay ko. Ganyan pala ang ginawa ko sa kanila. Sabi ko na sa iyo, si Jinong Ho ang nag-imbita sa atin, pero ayaw mo talagang maniwala. Patawad. Ngayon, nasira ang handaan at wala na si tatay. Pati ikaw, Miss Lingshi, nagkamali po ako. Ayaw ko pong mamatay. May pagkakataon ka sana kung mayroon kang kahit kaunting kabutihan. Hindi sana nangyari ito. Alam ko na po ang aking pagkakamali. Xiao Tian, ayaw kong mamatay, tulungan mo akong mag-isip ng paraan. Miss Lingshi. Handa po akong ibigay ang lahat ng kayamanan ng pamilya ko. Basta po iligtas ninyo ang aking asawa. Alam mo ba kung bakit biglang dinapuan ng kaparusahan ng pamilya Murong at Ho? Miss Lingshi, pakipaliwanag po. Ang pamilya Murong para yumaman, inagaw ang mga sakahan ng mga mamamayan. Ang pamilya Ho naman, para sa kapangyarihan, sinira ang mga pamilya, kaya kapwa dinapuan ng kapahamakan ng dalawang angkan. Ang lahat ng ito ay bungang masamang binhi nung yumaman sila. Kaming pamilya ho. Kailan pa namin sinira ang mga pamilya ng ibang tao? Si tatay ang nagbigay sa akin proyekto datay. Gumamit kami ng mga paan. Pinalubog namin ang mga katunggali namin. May ilan daw sa kanila na nagkahiwalay ang pamilya. Nagkamali ka talaga. Ang pagbabago ng kapalaran ay pagkakataon para tubusin ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan. Kapag nawala ang pagkakataon, wala nang bawian. Bakit nangyari ito?
Miss Lingshi. Ibebenta ko po agad ang lahat ng aking mga ari-ari. Ibibigay ko po lahat sa kawanggawa, walang matitira. Para po mabayaran ang mga kasalanan ng pamilya ko. Ang kapahamakan ng pamilya ko ay hindi ko inalis, kaya hindi mo kailangang ituring akong Panginoon. Paalam na.